Magandang buhay mga kabulasoy, gagawa pala tayo ng bahay kubo. Yan, ang una kong ginawa ay gumawa muna ako ng 4 na poste. Yan. Sa paggawa po ng poste, kailangan pare-parehas ang sukat natin para hindi po tayo mahirapan. Medyo natagal lang po ako sa paggawa dahil ako lang mag-isa. Ang ginagawa ko po is dahan-dahan lang, hindi naman to madalian. Ang mahal pala ng kahoy dito. Mas mahal pa sa bakal. Ayan po, medyo napormahan ko na po yan. Yan. Yang nakikita nyo na parang hagdan, mga bigay lang po yan sa akin ng mga kapitbahay namin. Yan yung parang hagdan na yan. Yan po yung mga sirang upuan na kinuha ko dun sa kapitbahay namin dahil ginagawa ko siyang pinaka-design. Dahil mahal nga yung mga kahoy, kailangan ko yan. Kahit papano nagagamit natin, pampatibay din po yan. Malikot kasi ang isip ko kung ano ang pwedeng magamit, ginagamit po natin. Bumili po pala ako ng marin. Yan po ay 8 feet. Kung anong haba niyan, yun lang po ang ilalagay ko sa taas dahil wala po akong lagaring kahoy. At ayaw ko rin talaga magputol dahil nakakapagod. At ayan na nga, medyo nagawa ko na yung pinakapapag niya. Dahil sa katangahan ko, nauntog ang ulo ko. Diba masakit? Yan po pala yung mga kahoy, mga gamit na po yan. Bale ang ginawa ko, tinanggalan ko ng mga pako at pinahati ko dahil pwede pa naman. Dahil sa sobrang mahal nga ng mga kahoy, kailangan ko ng makamura. Putang ina. Pati pala yung plywood na marin, ang mahal din. Anak ng baka talaga. Napasubo ako sa bahay kubo. Kala ko bahay kubo lang, pero napasubo. Di ko rin alam kung bakit nagkaganyan na yung plano ko. Ang plano ko kasi dyan, parang ano lang siya, provincial kubo. Di ba? Yung mga nakikita natin, yung bamboo house, ganun. Yan pala ang gamit ko ay impact wrench. Yan. Binili ko din yan po sa TikTok. Yan. Ang bili ko niyan is nasa 1,700 plus. Kasi mas mapapadali yung trabaho ko pag mayroon ako niyan na gamit. Ito po pala yung mga pampatibay, mga brace po yan, ilalagay po yan sa kahoy. Yan. Kailangan po natin yung mga brace na yan para pampatibay dahil kahoy po ang ating gamit. Naghiwa pala ako dyan dahil dyan ko ilalagay yung pinakakahoy natin. Pampatibay din po yan. Medyo kailangan kong madaliin dahil parang uulan na, kailangan kong maglagay ng poste sa taas para po mailagay na natin yung bubong. Yan. Bali ang binili kong yero is 12 feet po ang haba. Yan, dinalagyan na ng ng bubong. Yan, yung spare chart. Natulong ako kanina kasi hindi ko kaya. Pag ako lang mag-isa, abutan talaga ako ng ulan. O, di ba? Si Lot, oh. Lot, ay ka naman din, Lot. Nagpatulong pala ako sa kapitbahay namin, si Kuya Richard, dahil mabigat po yung flat yero na ilalagay ko dyan. At saka hindi ko talaga kaya pag ako lang mag-isa. Yan po si Kuya Richard. Yan, ilalagay na po namin yung yung flat yero na yan. Kung kailangan natin mailagay na bago umulan. Kasi nung araw na yun parang ulan na talaga kasi umaambo na. Medyo kinakabahan niya ako na baka umulan dahil yung marin na binili ko masasayang. Guys, magandang hapon. So, nagawa na namin ng bubong. Ayan, oh. 'Di ba yung bahay kubo naging bahay na. Ewan ko kung bakit naging ganyan na. Bahay kubo lang yung plano ko dito pero tingnan mo naman, oh. Maraming salamat po pala sa mga nanood at kung nagustuhan mo yung video na to, pa-share na lang po at papalo sa aking page. Maraming salamat po. Borlasoy.